اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga minamahal at ginagalang kong mga kaibigan, mga kapatid sa sariling Islam, inshallah ating ipagpapatuloy muli ang pagtatalakay sa aklat ni Sheikh Dr. Ahmad Al-Qadi, ang Al-Aqidah Al-Muyassara min Al-Kitab Al-Aziz wa Sunnah Al-Mutahhara na ating tinatalakay sa ating subject na Aqidah, at itong ang ika-6 na episode. Sa episode 5, kung inyong maalala po, ang pinakahuling natalakay natin ay al-imanu biwujudihi, ang paniniwala sa pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga nabanggit natin, ito ay muraja'a, review lamang mga kapatid. Ang paniniwala kay Allah, ang unang haligi ng iman, which is ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay nasasaklaw niya ang 4 na bagay. Ito yung al-imanu biwujudihi, ang kanyang pag-iral. Ang paniniwala, ang tauhid al-uluhiyya, rububiyya, uluhiyya, al-asma wa sifat. Ngayon nasa part 1 tayo ng al-imanu billah, al-imanu biwujudihi, at last week tinalakay natin yung mga katibayan na nagpapatunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay umiiral, nag-i-exist. Dahil nga meron nga, at ito yung tatalakay natin ngayon, na may mga uri ng tao noon at hanggang ngayon, magpasa hanggang ngayon, ay may mga taong hindi naniniwala na mayroong Diyos, mayroong Panginoon. Kaya nga sinabi nila, there's no God, wala daw Panginoon, at ito sila yung tinatawag ngayon na mga atheists. Dati kasi, maging sa panahon ng mahal propeta, mayroong tinatawag na dahriyun. Na binanggit dito ni Allah subhanahu wa ta'ala, binanggit ni Allah sa banal na Quran. So last week, bilang muraja'a lamang review, tinalakay natin yung mga katibayan na nagpapatunay sa pag-iral ni Allah. Ang una nating evidence proof ay ang fitra as-salima. Yung likas na damdamin, likas na paniniwalang nilikha sa ating mga sarili na mayroong Diyos, mayroong Panginoon na dapat sambahin ng nag-iisa, at siya si Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag ang isang tao nanatili pa rin yung fitra niya, hindi siya nalihis, wala siyang ibang nakagisnaliban sa Islam, ay mananatili yung paniniwala na pakiramdam na mayroong talagang Diyos, Panginoon na lumikha ng lahat. Kaya nga dito binanggit natin na maging yung mga tao na hindi naniniwala sa pag-iral ni Allah, maging sila pag mayroong mga pangyayari, senaryo na nangyayaring bigla ang may mga nagugulat sila o di kaya nasa binggit sila ng kamatayan, ay tumutugon o di kaya sumasangguni yung kanilang mga sarili sa taas na pero para bagang meron silang pangangailangan sa iba, at siya si Allah subhanahu wa ta'ala. So ito isa to sa mayroon talagang fitra ang ating mga sarili na naniniwala na mayroong Panginoong Diyos na nangangasiwa at namamahala sa lahat ng nilalang. Pangalawa, tinalakay din natin yung pangalawang evidence natin, yung al-aqlus sarih, matuwid na pag-iisip. So sila ay ginagamit nila din ang aql para ipawalang bisa na mayroong umiiral na Panginoon. Kung tutuusin, ang aql ay sumasang-ayon sa paniniwalang mayroong wujud, mayroong Panginoong Diyos na umiiral. Kaya nga binanggit natin yung isang isang hadith na si Jubayr bin Mut'im ng Sheikh Mumating sa mahal propeta, na habang siya nagbabasa ng Quran sa Salatul Maghrib, binasa niya yung isang aya sa Suratul Tur. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Sila baga ay nilikha mula sa wala o sila ang tagapaglikha? Sila bang lumikha sa mga langit at lupa? So kung ang isang tao, kung hindi sila lumikha sa kanilang mga sarili, sinong tagapaglikha? Hindi pwedeng umiral ang tao nang walang tagapaglikha. Yun ang ibig sabihin ni Allah. Pangalawang challenge ni Allah, sinong lumikha sa mga kalangitan at mga kalupaan? Ito'y nagpapatunay lamang na mayroong Panginoong Diyos na tagapaglikha, at siya si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nang marinig to ni Jubair, kada qalbi an yatir, muntik nang lumipad
okay, lumipad ang aking puso dahil sa narinig kong ayan na ito na talagang napagtanto ko. Kaya nga sabi niya, ito yung unang pumasok na iman sa aking puso. Sa time na yun, sabi niya, hindi pa ako Muslim. Okay? Ngayon, mayroon ding dalil, no? Binanggit natin yung isang Bedouin, isang Badu, na tinanong siya hinggil sa Panginoon. Wala siyang kaalaman, no? Hinggil sa mga kaalamang makamundo o kaya mga science o ano pa mang. Tinanong siya, sabi niya, ang dumi ng isang kamelyo nagtuturo o kaya nagpapahiwatig na may kamelyo. Kung ang yapak, footstep ng isang tao ng isang tao nagpapatunay mayroong naglalakad. Ang langit na mayroong mga bituin, ang kalupaan na mayroong mga iba't ibang uri na nilikha, mga bundok, mga dagat, mga isda, mga ano pa mang bagay, ito ay nagpapatunay, nagpapakita lamang na mayroong Panginoong Diyos. At tinalakay din natin yung kwento hinggil kay Imam Abu Hanifa na dumating sa kanya yung mga atheists bago pa sila magkumpisa. Sabi niya, tatanungin ko kayo ng isang katanungan hinggil doon sa sasakyang pangdagat na naglalakbay sa dagat na pumupunta sa iba't ibang lugar at ibinababa yung mga karga niya na walang kapitan. Sabi nila na hindi yan, imposible yan. Mangyari na naglalakbay yung barko sasakyang pangdagat na walang kapitan. Sabi ni Imam Abu Hanifa, ano pa kaya ang daigdig, universe? Ang mga bituin, ang nasa tamang pamamaraan, nasa tamang timbang, tamang pamamaraan ng pagpapalitan ng araw at buwan, ng gabi at ng araw. Okay, so ito ay imposible din na walang tagapangasiwa, walang tagapaglikha na kumokontrol at nangangasiwa na mamahala sa dakilang nilikha na ito. At panghuling katibayan nga natin, yung Al-Hisul Mashhud, yung mga nasaksihan natin, yung mga himalang pinakita, kamanghamanghang ipinakita ng mga propeta. Dahil ito ay posibleng gawin ng isang tao. So kung ito ay nangyaring mga himala, ay nagpapakita lamang na mayroong tagapag-Diyos na tunay na nagpangyari sa mga himala na ito. Katulad din ng mga pagtugon sa ating mga panalangin. Mayroon tayong mga pangarap, panalangin, hinihiling na natatanggap. Sinong tumutupad, nagpapangyari nito? No? Walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Yun na nga, ikatlo yun, panghuli nga pala, na dalil na binanggit natin, yung lahat ng ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at maging sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, mga akida, mga lingid na kaalaman na nangyari, mga makatarungang batas, mga mabubuting kaasalan, lahat ng ito ay hindi pwedeng umiral na walang Panginoong Diyos, na siya ang lubos na nakakaalam sa kabutihan ng nilalang. Kaya sinabi ni Allah, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. No, ito ay ang Quran, hindi ba sila nagmumuni-muni, nagdinila-nilay sa Quran na kung ito ay magmula sa iba libang kay Allah, ay masusumpungan nila ito ng pagkakasalungatan. No, pero ito ang Quran naglalaman ng lahat ng pangangailangan ng sangkatauhan na nagpapakita na mayroong tagapaglikha at mayroong Diyos na dapat nating sambahin at paniwalaan. Ngayon, sabi ng ating Sheikh, walang nagtanggi, nagtatwa sa pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa angkan ni Adam alayhi salam, na liban na lamang sa tinatawag na mga mulhid. Ang tawag kasi sa mga taong hindi umiral, ay hindi tinanggi nila ang pag-iral ni Allah, itinatag sa kanila din ay mga mulhid o malahida, qadiman wa hadithan, noon at hanggang ngayon. So noon, ibig sabihin maging sa panahon ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, may mga taong tumanggi sa pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito na nga yung tinatawag na mga dahriyun. Ibig sabihin ng dahr kasi panahon. Anong tinutukoy nila dito? Kasi may nabanggit si Allah sa Quran sa Suratul Jathiyah, verse 24, sabi niya, ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Sabi nila, ang buhay natin dito sa mundo ay pansamantala man na pag tayo ay nabubuhay at namamatay at walang makakamatay sa atin liban sa panahon. Ibig sabihin daw, dahr panahon, kapag sila'y namatay, tapos na yung buhay nila dito sa mundo at wala na silang hindi na sila bubuhayin pang muli. Okay? Dahil daw ang pumapatay, ang kumukuha ng buhay sa kanila ang panahon. Pag dumating yung kamatayan nila ay tapos na, doon na nagtatapos ang buhay nila. So wala nang resurrection, pagbubuhay pang muli. So hindi sila naniniwala na mayroong Panginoong Diyos na lumikha sa kanila at siya ang kumukuha ng buhay at the same time mayroong araw ng paghuhukom. So ito yung tinatawag na ad-dahriyun, at ito ay
sinagot sila ni Allah subhanahu wa ta'ala mismo. Sabi ni Allah, وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Wala silang kaalaman. Ito ay kamangmangan, sabi sa kanila ni Allah. Ito ay wala silang kaalaman hinggil dito. Inhum illa yavunnum, ito ay pag-aakusa lamang o di kaya ay pag-aakusa na walang katotohanan. Okay, walang katotohanan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, pangalawang uri ng mga tao na tumanggi sa pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang tinatawag na at-tabaiyun. Ang ibig sabihin ito, natures. Okay, na ibig sabihin daw ay umiral itong lahat ng mga nilikha sa pamamagitan ng natures. Ito may mga scientists na pinapaniwala nila itong mga bagay na umiiral lahat ng nilalang dahil sa natures. Ito ay natures lamang na ito yung talagang kaugalian na ng mga nilalang na nabubuhay, namamatay, pagkaraan ay mawawala at may mabubuhay na naman. Ito ay isinanggo nila sa natures, kalikasan, at hindi kay Allah subhanahu wa ta'ala. So paano sila sinagot ni Allah subhanahu wa ta'ala? Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Okay, sabi ng ating Sheikh, yung isang bagay, halaman o di kaya tao, hindi pwedeng ang bagay na ito ay maging tagapaglikha at the same time maging makhluk, nilikha din siya. Kasi ang isang bagay, either siya ay makhluk o di kaya khalik. Okay? Kung hindi siya ang gumawa, okay, ibig sabihin siya, mayroong taong gumawa sa kanya. Like for example po, ang pencil, kapag sinabi nating pencil, ito ay mayroong taong lumikha, mayroong taong gumawa nito. Okay, hindi siya pwedeng umiral lamang ng walang tagapaglikha dahil pag may taong nagsabing ang ballpen na ito ay walang tagapaglikha, walang gumawa, may sasabihin nasisiraan ka ng bait dahil hindi imposibleng ang bagay na yan ay magkataon lamang na walang gumawa. Okay? So ito ay logical basis lamang. Ganun din yung mga tagapaglikha, ang tao. Imposible ang mga nilalang, ang mga jinn, ang mga tao na umiral na walang tagapaglikha. Kung sila ay nilikha mula sa wala, ibig sabihin mayroong tagapaglikhang lumikha sa kanila. Yun ang ibig sabihin ng aya na ito, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. So ito ay imposible, sabi ng ating Sheikh, na ang isang bagay ay at the same time siya ay makhluk, nilikha, at ganun din na maging tagapaglikha siya. Ito ay imposible na nililikha niya ang kanyang sarili. So ito ay imposible. Okay, so ito lamang kabilang sa mga kasagutan sa mga tabaiyun na ito. Okay, ikatlong uri ng taong tumanggi sa pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala ay yung mga taong tinatawag nilang al-sadfiyun o sadfiyun. Ito yung mga taong sabi nila umiral lang lahat ng nilalang sa pamamagitan ng nagkataon lamang. Okay, nagkataon lamang talaga na parang tabaiyun din na nagkataon lamang na umiral itong mga bagay na ito na walang tagapaglikha. So ito ay napakababaw na pangangatwiran, napakababaw na pananaw. Dahil sabi ng ating Sheikh, kabuuan nito, makikita nyo na ang lahat, like for example, ang araw, ang buwan, okay, meron silang mga tamang pamamaraan. Okay, yung pagpapalit ng araw, ng araw at gabi, yung hangin, yung lahat nasa tamang system, programa, ang lahat ng ito ay hindi mangyari kung walang tagapaglikha. Okay, kung walang tagapaglikha. Like for example, kung paano nililikha ang sanggol, lahat makikita natin na may nivam, may panuntunan, may sistema, nakaprograma lahat. So ito ay napagtatanto natin na hindi ito mangyari na nagkakataon lamang. Meron lang talagang tunay na tagapaglikha. Sun'ullah alladhi atkana kulla shay. Ito ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na binigyang diin niya, pinaginawa niyang mabuti ang lahat ng tagapaglikha sa tamang timpla, sa tamang sistema, sa tamang programa. So ito ay posible na magkataon lamang na walang tagapaglikha. Kabilang din sa mga taong tumanggi sa pag-iral ni Allah sa panahon natin ngayon, yung tinatawag na mga asyuyu'iyun, communist yata ang English ng syuyu'iyun na atba, mga followers ni Karl Marx. Sabi ng ating Sheikh na tinatawag nilang la ilah. Ito yung propaganda nila na la ilah wal hayatu madda, walang Diyos, walang Panginoon, ang buhay lamang ay isang
madda, ibig sabihin materialistic lang, material lamang, na pag ikaw ay namatay o wala nang tapos na yung buhay mo, so ito yung buhay lamang dito sa mundo. Katulad din sila ng mga dahriyun, pero mayroon silang iba't ibang mga propaganda, itong mga syuyu'iyun na umiiral sa ngayon. Okay, so ito yung ikaapat na tumanggi sa pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng ito ay mga nawalan ng pananampalataya dahil nga hindi nila pinaniwalaan ang pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga kufar, no? Mga nawalan ng pananampalataya. Hindi sila mga dahil tinanggi nila ang pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sabi ng ating Sheikh, panghuli, may mga afrad, may mga nauna na itala sa kasaysayan, mga uri ng tao na tinanggi din nila yung pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala, katulad daw ni Fir'aun at ni Namrud. Si Fir'aun sa panahon ni Musa, alam natin na tinanggi niya ang kaisahan o ang pagkapanginoon ni Allah subhanahu wa ta'ala, at si Namrud din sa panahon ni Ibrahim alayhi salam na itinanggi din niya ang pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng ating Sheikh bilang panghuli dito, itong dalawang at lahat din ng mga taong mga naitala sa kasaysayan na sila ay nagmataas, nagbalabis at ginawa nilang kanilang mga sariling mga Diyos at Panginoon, ay makikita natin na wala na sila sa mundo dahil pinarusahan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng matindi at napaka mababaw na kaparusahan, na kung saan si Fir'aun ay nilulod siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa dagat. Kung siya ay Panginoon, kung siya ay Diyos, ay bakit mangyari sa kanya itong napaka kahiyahiyang kaparusahan? Okay, so ito ay nagpapakita lamang na mayroong tagapaglikha, tunay na taga-Diyos, tagapaglikha na nangangasiwa sa lahat. So ito lamang mga kapatid ang tatalakayin natin sa araw na ito. Ito yung mga uri ng mga tao, mga grupo, mga relihiyon na tumanggi sa pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kaya naging dahilan kung bakit sila naging mga kufar, no? Nawala sa pananampalatayang Islam dahil tinanggi nila ang pag-iral, pag-exist ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung unang dito nagtatapos yung pagtatalakay natin sa unang bagay, kategorya sa pagpaniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, which is al-imanu biwujudihi, ang paniniwala sa pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala. So tinalakay, pinahayag natin, diniscuss natin yung mga katibayan sa pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sinagot natin yung mga kapangangatwiran, no, na pinangangatwiran ng mga taong hindi naniwala sa pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala. So sa part 3, ang tatalakay natin naman, umpisa natin yung ikalawang paniniwalang nasasaklaw ng paniniwala kay Allah, at ito ang al-imanu birububiyatihi o tauhid o rububiyya, ang kaisahan sa pagkapanginoon ni Allah subhanahu wa ta'ala. So naway magpatuloy pa tayo mga kapatid sa pagsasaliksik ng kaalaman hinggil sa akida, dahil ito nga ay nararapat sa atin, obligado sa bawat isa, upang mas maging katanggap-tanggap at may tuwid natin ang ating akida, pananampalataya, at makamtan natin ang salvation natin dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. Hanggang dito na lamang. Gantimpalaan, pagpalain nawa kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, at dalangin natin kay Allah ang kanyang gabay at taufik na may sa buhay natin ang ano pa mang natututunan natin mula sa ating mga guro, mga ulama. Wa akhiru da'wayan alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.